Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating Punto Diretso. Ayan, puntuhan nga natin itong napabalita na ang bagong Solicitor General na si Darlene Berberabe, sa isang interview sa kanya ng mainstream media, sinabi niya na pinag-iisipan ng Office of the Solicitor General o OSG na i-review, repasuhin, pag-aralan yung dating stand ng ICC ay ng OSG sa ilalim ni dating OSG Minardo Guevara. Maalala natin na nung Solicitor General pa si Minardo Guevara, talagang ang stand ni Minardo Guevara bilang Solgen, hindi kinikilala ng OSG ang jurisdiction ng ICC. Sa katunayan, talagang ang stand ni Minardo Guevara nang siya pa ang Solgen, hindi dapat nag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Lalo na doon sa pagkakaaresto kay Duterte at pag-turnover dito sa ICC. Kaya nga, nung ang Senate Committee on Foreign Relations ni Amy Marcos ay nagsagawa ng investigasyon at ang findings nito ng committee ni Amy Marcos ay dapat daw kasuhan ng ombudsman ang mga officials ng administrasyon o ng gobyernong Marcos na nakakumit daw ng mga violation sa pag-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC, pangunahin si SOJ o Secretary of Justice Boying Rimulya, DILG Secretary John Vic Rimulya, si General Torre, si dating General Marbil, at si Ambassador Lacanilaw. Ayon kay Amy Marcos, dapat kasuhan ang mga ito ng ombudsman. Pinadalhan ngayon ng subpina ng ombudsman. Pinapasagot ang nasabing mga officials, pinapasubmit ng counter affidavit. Sa pagkakataong ito, ang dapat na nagtanggol sana sa kanila ay ang OSG. Kasi yan ang trabaho ng OSG, Office of the Solicitor General. Ipagtanggol ang mga officials ng gobyerno sa anumang kakaharapin nilang kasong legal na may kaugnayan sa kanilang pagtupad sa kanilang o paggampan ng kanilang mga gawain. Kaya lang nung panahon ni Minardo Guevara, ang stand ni Minardo Guevara hindi niya ididepensa ang nasabing mga officials. Kasi pag dinipinsa niya raw ito, magko-contradict daw ito sa stand ng OSG na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Kaya medyo nga masama ang loob ni Secretary of Justice Boying Rimulya kay Minardo Guevara. Kasi yun naman ang trabaho ng OSG pero hindi sila pinagtanggol ni Minardo Guevara. Kaya ang nangyari nung nagkaroon ng revamp ng balasahan sa gabinete at sa mga matataas na officials ng administrasyon ni Marcos, kasama sa nasibak si Minardo Guevara. So ngayon, ang bagong OSG ngayon ay itong si Berberabe. Sabi ni Solgen Berberabe sa interview sa kanya, pag-aaralan ng Solicitor General, ng Office of the Solicitor General, yung stand nito tungkol sa ICC. At posible na baguhin ang stand. Ibig sabihin, posibleng kilalanin na ang jurisdiction ng ICC at posible pa nga na irekomenda nila sa gobyerno na mag-rejoin o sumali na uli sa ICC para wala ng problema. Ayon kay Solgen Berberabe, pwede nilang gawin yan. Pwede nilang pag-aralan uli ang stand ng ICC kasi yung stand naman dati ng ICC ay sa ilalim, yung stand naman ng OSG sa ilalim ng dating Solgen na si Minardo Guevara. Pero itong si Berberabe, ang sabi niya, bukas siya na i-review, repasuhin. O yan, magandang balita yan. Tama lang naman yan.
Kasi dapat ang stand ng Solicitor General naka-align sa stand ng gobyerno. Alam naman natin ngayon na kahit si Secretary of Justice Boying Rimulya ay nagsabi na ang Pilipinas ay may level na ng cooperation sa ICC. Hindi na itutulad ng dati na talagang absolute yung sinabi ng gobyerno na hindi magko-cooperate sa ICC. Pero ngayon, sabi nga ni Secretary of Justice Boying Rimulya, tutulong na nga ang gobyerno, magko-cooperate na nga ang gobyerno sa ICC sa sa pagtulong sa mga testigo. Kaya malinaw na ang stand ngayon ng gobyerno ni PBBM o ng gobyernong Marcos ay iba na kaysa dati. Ang problema, ang hindi nagbabago ng stand ang ICC. Matigas talaga ang ulo noon ni Minardo Guevara. Pero ngayon, salamat na lang at may bagong OSG na nga, may bagong Solgen, itong si Berberabe, at medyo maganda ang kanyang sinabi na bukas siya na ripasuhin yon. Kasi dapat, ayon nga sa kanya, ang stand dapat ng gobyerno at ang stand ng Solicitor General, Office of the Solicitor, ay magkapareho. Kaya, magandang balita ito mga kabunyog, mga kababayan. Tama yung gagawin na yan ng Solgen na ripasuhin na. Kasi sa mga sitwasyon ngayon, malinaw naman nagko-cooperate naman talaga na ang Pilipinas. Ang mga nangyayari ngayon, nagko-cooperate na. So bakit hindi pa i-formalize yung cooperation na yan? Unang-una, kilalanin na ang jurisdiction ng ICC. Pangalawa, mag-rejoin na sa ICC. Yan yung mga tamang gawin ng administrasyon. Dapat ang Solicitor General, ganun na rin ang stand. Hindi tulad nung dati, ang ginagawa ng Secretary of Justice, ang ginagawa ng PNP at ang ginagawa ng gobyernong Marcos ay may level na ng cooperation sa ICC. Pero itong Solgen, nung panahong Solgen pa si Guevara, wala. Matigas ang ulo. Pinapanindigan talaga kung anong stand niya. O kaya salamat lang at natanggal na. Ito na si Berberabe. Tama lang na i-review na talaga ang stand ng Solgen pagdating sa ICC. Okay? So yan mga kabunyog, mga kababayan, ang ating punto, diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.